Nandito tayo upang talakayin ang aralin tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng mga mamimili o consumer. Tayo ay mga mamimili o consumer ng mga produkto at serbisyo. Umpisa natin sa mga karapatan ng mga mamimili. Ngunit ano ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga bagay na dapat nating madama o maranasan. Ito ay kakayahan ng isang mamamayan sa isang bansa na gumawa ng bagay na may kalayaang gawin. Yan ay mga dapat na natatamasa ng mga mamamayan, lalo na ng mga consumer. Ngunit, ano na naman ba ang tungkulin ng isang mamamayan, lalo na ng isang consumer o mamimili? Ang sabi, ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao, lalo na ng isang consumer. At sa mga karapatan at tungkulin na ito ay sinusuportahan at pinagtibay ng Republic Act 7394 o mas kilala sa tawag na Consumer Act of the Philippines. Ayon sa Consumer Act of the Philippines, ito ay mga kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Ito rin ang nagsusulong ng batas para sa kagalingang dapat makamit ng lahat ng mga mamimili. Umpisa natin sa mga karapatan ng mga mamimili. Ano-ano ba muna ang mga karapatang ito? Una, ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Pangalawa, karapatan sa kaligtasan. Pangatlo, karapatan sa pagpatalastas o tamang impormasyon. Ikaapat, karapatan sa pagpili. Ikalima, karapatang madinig o dinggin. Ikaanim, karapatang mabayaran at matumbasan sa anumang mga kapinsalaan o pinsala. Ikapito, karapatan na maturuan tungkol sa pagiging matalinong mamimili. At ang ikawalo ay karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Narito ang conceptual framework ng mga karapatan at tungkulin ng isang mamimili. Ngunit, mas maganda sigurong umpisahan muna natin na talakayin ang bawat karapatan ng mga mamimili. Umpisahan natin sa karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ang karapatan na ito ay tungkol sa mga basic needs tulad ng pagkain, damit, tirahan, bahay, edukasyon, kalusugan at kalinisan. Ito ay dapat unang-unang natatamasa ng mga mamimili at ng mga mamamayan. Ikalawa naman ay ang karapatan sa kaligtasan o safety. Ano nga ba ang karapatan sa kaligtasan o safety? Ito ay tungkol sa mga ligtas sa anumang panganib at masamang hatid ng anumang produkto o serbisyo. May mga produkto na lubhang delikado o mapanganib sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao at maaaring may panganib na dala rin sa mga ari-arian at mga bagay
na pag-aari ng mga tao. Halimbawa rito yung mga LPG, mga gamot, mga sabong panlinis na may nakakalason, at mga produktong ginagamit tulad ng mga sigarilyo ay mga may dalang panganib. Ikatlo, ang karapatan sa patalastas o tamang impormasyon. Ang ikatlo ay tumutukoy sa mga advertisements o information na makikita natin sa mga telebisyon, sa mga radyo, internet at social media. Ang ikatlong karapatan nito ay pinoprotektahan ang mga mamimili laban sa mapanlinlang o madayang patalastas upang makaiwas sa mga mapagsamantala. Isama na rin natin ang mga fake news at mga fake products. Ikaapat naman ay ang karapatan sa pagpili. Ang karapatang ito ay freedom to choose. Ito ay ayon lamang sa kakayahan ng isang mamimili o ng consumer. Hindi pwedeng pilitin ang consumer kung hindi niya kayang bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ang ikalima naman ay ang karapatang dinggin o be heard o mapakinggan. Ang halimbawa rito ay ang pakinggan ng pamahalaan ang mga hinaing o reklamo ng consumer o mamimili at dapat makatiyak na ang consumer na naiisip ng pamahalaan ang kapakanan ng mamamayan ng paggawa at pagpapatupad ng patakarang pangkonsumo. Anumang reklamo o hinaing ay dapat matugunan ng pamahalaan tungkol sa mga produkto at serbisyo binili ng mga mamimili. Ang ika-anim naman na karapatan ay ang karapatang tumbasan ang mga pinsala o mas kilala sa tawag na grievance. Kailangan mabayaran at patumbasan anumang pinsala ang nadulot sa mga mamimili ng produkto at serbisyo nilang nabili. Ito ay ang pagbabalik ng bayad o katumbas na halaga sa pinsalang dulot ng produkto o serbisyong natanggap mula sa gumawa, maaaring mang dahil sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. May karapatan ang mga mamamayan na magreklamo sa anumang pinsala na inaidulot sa kanila ng mga produktong ito. Ang ikapito naman ay ang karapatang sa pagtuturo o kaalaman o mas kilala sa tawag na consumer education. Karapatan ng mga mamimili na magkaroon ng kaalaman upang makapagtanong at maipagtanggol ang mga karapatang ito ng bilang mga consumer. Kailangan sa mga pakete ng mga produkto o mga balot ng mga produkto ay naroon ang mga impormasyon tungkol sa produkto. Ang ikawalo naman na karapatan ay ang
karapatan sa isang malinis na kapaligiran o clean and healthy environment. Kailangang maging malaya ang mga mamimili o consumer sa pagkakaroon ng isang marangal na pamumuhay at isang malusog at kaaya-ayang kapaligiran. Bagaman hinahayaan na magtinda at maggawa ng mga produkto ang mga negosyante, hindi ito dahilan upang pabayaan nila ang kapaligiran na kung saan ang mga karamihang maapektuhan ay mga mamimili o consumer din. Ngayon ay natapos natin ang mga iba't ibang karapatan. Talakayin naman natin ang mga tungkulin ng mga mamimili. Ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin at ito ay dapat maisakatuparan. Unang tungkulin ay ang mapanuring kamalayan, ikalawa ang pagkilos, ikatlong tungkulin ang pagmamalasakit sa lipunan, ikaapat na tungkulin ang kamalayan sa kapaligiran, at ang ikalima ay ang pagkakaisa. Umpisahan natin ang unang tungkulin. Talakayin natin ang tungkuling mapanuring kamalayan o critical awareness. Ang pagiging mapanuri o critical awareness ay magiging alisto at masusi ng mamamayan o ng mamimili sa kung ano ang gamit, halaga at kalidad ng mga produkto at serbisyong bibilhin o mabibili. Ang ikalawa naman ay ang pagkilos o action. Ito ay nagpapahayag at gumagawa ng mga bagay na dapat gawin upang hindi mapagsamantalahan ng ibang tao. Ang ikatlo naman ay ang pagmamalasakit sa lipunan o social concern. Ito ay pag-alam sa mga maibubunga ng mga produkto at serbisyo sa ibang tao, lalo na sa mga dukha at walang kapangyarihang pagtanggol ang kanilang sarili. Pagmamalasakit sa lipunan. Ang ikaapat ay ang kamalayan sa kapaligiran o environmental awareness. Dapat ay alam na natin na hindi magandang epekto sa kapaligiran dahil sa hindi wastong pagkonsumo. Kailangang alagaan ang kalikasan para sa kinabukasan nating lahat. Hindi ibig sabihin na pababayaan na natin ang kalikasan at tayo ay kukonsumo na lamang ng mga limitadong pinagkukunang yaman. Dapat pa rin nating alagaan bilang mga responsableng mga mamimili ang ating kapaligiran. Ang huli at ikalima ay ang pagkakaisa o solidarity ng mga mamimili. Sa tungkuling ito ay maaaring magtatag ang samahan ng mga mamimili upang magkaroon ng lakas at boses nang sa gayon mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Pagkakaisa. Hanggang diyan na lamang at maraming salamat sa pagtunghay sa ating maikling pagtalakay sa mga tungkulin at karapatan ng mga
mamamayan.